Muntik nang gibain ang maliit na bahay ni Melinda nang dumating ang isang mayamang lalaki sa eksaktong sandaling pinakakailangan at ang ginawa niya pagkatapos ay babago sa lahat. Umuungal ng malakas ang matingkad na dilaw na excavator. Nakabitin ang mabigat nitong balde sa ibabaw ng bubong na gawa sa basag at hindi pantay na mga tile. Mahigpit na niyakap ni Melinda ang kanyang mga anak, idiniin sila sa kanyang katawan habang nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang hubad na mga paa. Doon lumitaw si Marcelo sa pulang lupang kalsada. Nakasuot siya ng perpektong suit, lubos na hindi bagay sa maralitang lugar kung saan siya nagtatago ng ilang buwan. Nanlumo si Melinda. Naroon mismo ang kanyang amo sa nakalimutang sulok ng lungsod na pilit niyang itinago. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Marcelo ang kanyang kamay sa isang matatag at utos na kilos. Huminto ang makina. Biglang nawala ang ugong ng makina at agad pinatay ng operator ang lahat nang makita niya ang autoridad sa galaw ni Marcelo. Nabunyag ang sikreto ni Melinda, ngunit mas malaki pa ang mangyayari. Nang mawala ang ingay, naging kakaibang tahimik ang paligid. Dahan-dahang bumagsak ang alikabok sa paligid ng dilaw na excavator at mas luminaw ang eksena. Isang takot na ina, dalawang natatarantang bata at isang bahay na malapit ng maglaho sa ilalim ng malupit na araw ng hapon. Hindi mabitawan ni Melinda ang mga bata. Mahigpit niyang hawak ang kanilang manipis na mga damit na parabang naniniwala siyang mawawala sila sa kanya, kasama ng huling piraso ng pag-asa na natitira. Marahas ang tibok ng kanyang puso, halos masakit, dahil ang makita si Marcelo doon, kung saan nagtatapos ang sementadong daan at nagsisimula ang pulang putik, ay parang hindi totoo. Lumapit si Marcelo ng kalmado, humahakbang sa maluwag na lupa na dumikit sa kanyang mamahaling Italianong sapatos. Huminto siya, ilang hakbang lang ang layo. Pinagmasdan ng kanyang asul na mga mata ang pagod at sunog sa araw na mukha ng babaeng dati nakikita lang niya na nakauniforme sa trabaho. Melinda, malinaw at may kumpiyansa niyang sabi na nagpanginig sa katawan ni Melinda. Kakaiba ang tunog ng boses niya sa ganoong magaspang na lugar. Ginang Melinda Flores, ang babaeng nagtrabaho sa bahay ko ng 8 buwan, ang naglilinis ng mga banyo at nagagawa pa ring alagaan ng kambal kong anak. Ang hindi lumiban kahit isang araw, kahit halatang may sakit at tinanong ko kung gusto niyang umuwi. Sinubukan ni Melinda na magsalita pero wala munang lumabas. Tuyo ang kanyang lalamunan at ang hiya ay mas lalo pang nagpainit sa kanyang pisngi kaysa sa araw sa tanghali. Ginoong Marcelo, mahina at nanginginig niyang bulong sa wakas. Nakatungo siya, hindi magawang tumingin sa kanya. Hindi po kayo dapat nandito. Hindi ninyo dapat kailangang makita ito. Lagi kong sinusubukang paghiwalayin ang trabaho ko at personal kong buhay. Kailangan nating panatilihin ang dignidad natin. Tinitigan ni Raimundo ang kanyang 7 taong gulang na anak, ang 2 matanda na guguluhan. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari, pero ramdam niya ang tensyon sa hangin. Matalim at mabigat, parang kuryente, yumakap siya sa binti ng kanyang ina. Ma, sino po yung lalaking yon? Paalisin ba niya yung makina? Marahang hinaplos ni Melinda ang alikabok sa buhok ng kanyang anak, nanginginig pa rin ang kamay at hindi pa rin tumitingin pataas. Ramdam niyang nakatingin si Marcelo sa kanya. Amo ko siya, anak, mahina niyang sabi. Yung mayamang lalaki sa malaking bahay kung saan nagtatrabaho si Mami. Lumapit pa si Marcelo at sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Malinis ang damit ni Melinda pero halatang inayos, pinagtahi-tahi gamit ang mga sinulid na hindi magkakatugma. Hubad ang paa ng mga bata, magaspang at sanay sa paglakad sa lupa. Amoy ang murang sabon na halo sa tuyong alikabok, amoy ng kahirapan at takot. Bakit mo ako pinagsinungalingan, Melinda? Marahan niyang tanong.
Nang tanungin kita kung saan ka nakatira, sinabi mong malayo na nakikitira ka sa tiyahin mo na sumasakay ka ng 2 bus at tahimik ang lugar. Hindi galit ang tono niya, mas parang pagkalito at pagkadismaya. Nagsimulang pumatak ang luha ni Melinda, gumuguhit ng malilinis na linya sa dumi sa kanyang balat. Nahihiya po ako, Ginong Marcelo. Pag-amin niya, umiiyak na ng hayagan. Natakot po ako na malaman ninyo at tanggalin ninyo ako. Sino ang gugustuhin ng isang katulong na nakatira sa ilegal na barong-barong? Sino ang magtitiwala ng mga anak nila, pagkain at bahay sa taong wala man lang maayos na tubig? Akala ko kapag nalaman ninyong nakatira ako sa tabi ng basura, iisipin ninyo, marumi rin ako. Sa malapit, ang operator ng excavator, isang malaking lalaking may grasa sa mukha, ay malakas na naglinis ng lalamunan. Halatang iritado siya na naantala ang demolisyon. "Sir, sa lahat ng respeto," sabi niya, "may opisyal akong utos. Kailangang malinisan ang lupang ito bago magtanghali. Kapag hindi ako nakatapos sa oras, pagmumultahin ako ng kumpanya ng konstruksyon. At ako ang magdurusa. 20 minuto na tayong late dahil dito." Dahan-dahang humarap si Marcelo sa kanya. Nagbago ang ekspresyon niya, nawala ang init, napalitan ng malamig at kontroladong tingin ng lalaking sanay sa negosyo at kapangyarihan. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. Nag-atubili ang operator, pinunasan ang maruruming kamay sa kanyang damit, biglang kinabahan. "Antonio Santos, sir." "Antonio," sabi ni Marcelo, "may mga anak ka ba?" Nagulat siya sa tanong at agad humina ang galit sa kanyang boses. "Opo sir, 2, isang lalaki at isang babae." Itinuro ni Marcelo sina Raimundo at Pedro na mahigpit pa ring nakakapit sa kanilang ina. "Kung ganoon, tingnan mo sila," matatag niyang sabi. "Tingnan mo ang mga mukha nila, Antonio, at sabihin mo sa akin ng tapat bilang ama sa kapwa-ama. Kung kaya mong imaneho ang 5 toneladang makina sa tanging bahay na meron sila habang nakatayo sila rito at nanonood." Iling si Antonio, hindi komportable. Sinipan niya ang maliit na bato sa lupa. "Sumusunod lang po ako sa utos," bulong niya. "Hindi ako ang gumawa ng problemang ito. Operator lang ako. Kung hindi ko gagawin, iba ang gagawa." Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isang puting sasakyan ng City Hall. Nagpaikot ng ulap ng pulang alikabok habang huminto sa likod ng excavator. May kupas na simbolo ng munisipyo sa pinto. Bumaba ang isang pandak at mabigat na lalaki, mahigpit na hawak ang clipboard sa dibdib. Madilim ang kilikili ng uniforme niya sa pawis. "Ano ang nangyayari rito?" sigaw niya. "Bakit huminto ang makina? Malinaw ang schedule." Agad lumapit si Marcelo, pumuwesto upang hindi makita ng opisyal si Melinda at ang mga bata. "Inutusan kong huminto," sabi ni Marcelo. "Ano ang pangalan mo at ano ang tungkulin mo rito?" Tinaas ng lalaki ang baba, pilit nagpapakitang mahalaga sa harap ng taong tulad ni Marcelo. "Inspector Jose Mendoza," sagot niya, "Department of Public Works and Urban Planning." "At sino ka naman, sir? Legal ang operasyong ito. May court order kami para sa repossession. Lahat ay autorisado." Inilahad ni Marcelo ang kamay niya, nakabukas ang palad, hinihingi ang mga papeles. "Ipakita mo sa akin ang mga dokumento." Nagatubili si Jose pero iniabot niya. Mabilis na binasa ni Marcelo, sinusuri ang mga selyo, pirma at legal na salita. Mukhang opisyal ang lahat, ngunit malinaw na ginawa upang itago ang kalupitan sa likod ng burokrasya. "Nakatanggap ba ang babae at ang mga anak niya ng tamang abiso?" tanong ni Marcelo. "Nasunod ba talaga ang legal na deadline?" Kinakabahang binaliktad ni Jose ang mga pahina sa clipboard. "Ayon sa sistema namin, 3 abiso ang ipinadala sa nakaraang quarter," sabi niya. "Nakarecord na naihatid. Kung hindi niya nakuha, problema iyon ng postal service o ng hindi regular na address." Lumapit si Melinda at nanginginig ang boses niya.
hindi na sa takot, kundi sa galit na matagal ng kinikimkim. Galit iyon ng isang inang itinulak na sa hangganan. Nakuha ko po, Ginoong Jose, matatag niyang sabi. Alam niyo na nakuha ko at pumunta ako sa City Hall ng 3 beses para magmakaawa ng dagdag na oras. Sa bawat balik ko, pinapauwi niyo ako na may panibagong hinihingi. Ginawa niyo akong mukhang tanga ng sinasadya. Huminga siya ng malalim, saka nagpatuloy, mas mabilis na lumalabas ang mga salita. Una, humingi kayo ng patunay ng tirahan. Paano ko mapapatunayan ang address ko kung barong-barong ang tinitirhan ko at walang rehistradong tubig o kuryente? Pagkatapos, humingi kayo ng updated na birth certificate ng mga anak ko. Ginastos ko ang perang dapat pambili ng pagkain at kinuha ko. Dinala ko lahat pabalik. Pagkatapos, sinabi niyo kailangan ko ng pahayag mula sa 2 saksi na may notarized na pirma. Ginawa ko rin, pero nang bumalik ako, sinabi niyo kailangang personal na pumunta ang mga saksi sa oras ng opisina. Napuno ulit ng luha ang mata niya, pero matatag ang boses. Ang mga babaeng tumulong sa akin ay nagtatrabaho Lunes hanggang Sabado. Hindi nila kayang mawalan ng isang araw na sahod para lang pumunta sa City Hall. Sinadya niyo yan para hindi ko mahabol ang deadline. Pinakinggan ni Marcelo ang bawat salita. May kumurot sa loob niya. Naramdaman niya ang pagkakasala sa hindi niya pag-alam sa realidad ni Melinda at galit sa kung gaano kadaling dinurog siya ng sistema. At paano naman ang kompensasyon na sinasabing ibinibigay ng lungsod sa mga ganitong pagpapaalis? Tanong niya. Ang tulong sa renta? Tumingin si Jose sa clipboard, iniiwasan ng mukha ni Melinda. 2,000 reais, sagot niya. 1 beses na bayad bawat pamilya ayon sa Emergency Social Relocation Program. 2,000 reais. Kinwenta iyon ni Marcelo sa isip at halos gusto niyang tumawa, pero hindi dahil nakakatawa, kundi dahil nakakainsulto. Sa halagang iyon, hindi makakaupa si Melinda kahit ng maliit at mamasamasang kwarto ng matagal, at lalong hindi siya makakabayad ng deposito o makakapagbigay ng mga papeles na hinihingi ng mga may-ari. Nakuha ba niya ang pera? Matalim na tanong ni Marcelo. Umiling ang inspektor. Hindi ba siya nagpunta para kunin ang voucher ng bayad? 3 abiso ang inilathala sa Official Gazette. Yun na ang huling mitsa. Tuluyang bumagsak si Melinda, walang kontrol ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Official Gazette? Umiiyak niyang sigaw. Sa tingin niyo ba nagbabasa ako ng Official Gazette? 12 oras akong nagkikiskis ng sahig ng ibang tao araw-araw. Pumunta ako sa City Hall at sinabi nilang sira ang sistema. Hindi niyo talaga ako gustong bayaran. Gusto niyo lang akong pagurin hanggang sumuko ako. Dinukot ni Marcelo ang kanyang telepono mula sa bulsa. Isang pinakabagong modelo na mas mahal pa kaysa sa lahat ng pag-aari ni Melinda sa buong buhay niya. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang numerong kabisado niya. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot na mainit at magiliw na boses. Marcelo, anong sorpresa, kaibigan ko? Kumusta ka? Ano ang maitutulong ko? Ang kausap niya ay ang alkalde ng lungsod. Ang mismong lalaking kasalo niya sa hapunan 1 linggo pa lamang ang nakalipas habang pinag-uusapan ang mga oportunidad sa pamumuhunan. Kailangan ko ng agarang pabor, Ricardo, sabi ni Marcelo, biglang naging malamig at matatag ang tono. Sa totoo lang, kailangan mong itama ang isang bagay na lubos na mali sa iyong administrasyon. Ang talim ng kanyang boses ay agad nagpawi ng kasiyahan sa kabilang linya. Ikinuwento ni Marcelo ang lahat ng detalyado. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa bakanting lote. Ikinuwento niya ang katapatan at dedikasyon ni Melinda.
Binanggit niya ang mga batang takot na nakakapit sa kanilang ina. Inilantad niya ang malupit na burokrasya na sadyang humahadlang sa mahihirap para makuha ang kanilang mga karapatan. Ipinaliwanag niya kung paanong isinasagawa ang demolisyon ng walang tunay na solusyon sa pabahay. Nang matapos siya, may mabigat na buntong hininga mula sa alkalde. Hindi ito katanggap-tanggap, Marcelo. Iabot mo sa akin ang inspektor. Iniabot ni Marcelo ang telepono kay Jose. Nanginginig ang mga kamay ng inspektor habang idinidikit niya ang aparato sa kanyang tainga, agad na nakilala ang boses ng kanyang nakatataas. Wala pang 1 minuto ang tawag. Opo, Ginoong Alkalde, naiintindihan ko po, sir. Kaagad po, sir. Nang ibalik niya ang telepono, namutla ang kanyang mukha. Ang demolisyon ay pansamantalang itinitigil sa loob ng 70 araw sa ilalim ng emergency order, matigas niyang pahayag. Matatanggap niya ang kompensasyon ngayong araw. Inaprubahan ng alkalde ang agarang bayad sa City Hall nang walang karagdagang papeles. Ibinalik ni Marcelo ang telepono sa kanyang bulsa, ngunit hindi siya mukhang nasiyahan. Hindi nilulutas ng 70 araw ang anuman. Jose, kalmado niyang sabi, pinagpapaliban lang nito ang hindi maiiwasan. Pagkalipas ng 3 buwan, narito pa rin tayo sa eksaktong lugar na ito. Inilibot niya ang tingin sa marupok na estruktura, ang tabinging mga dingding na kahoy, ang basag na mga tile sa bubong na pinipigilan ng mga bato, ang lupang sahig na magiging putik sa unang patak ng ulan. Sino ba talaga ang may-ari ng lupang ito? Tanong niya. Pampubliko ba ito o pribadong pag-aari? Mabilis na sinuri ni Jose ang kanyang mga dokumento, ngayon ay halatang may paggalang na kay Marcelo. Pribado po, sir. Ang ari-arian ay pag-aari ni Ginoong Roberto Navarro. Binili niya ito 6 na buwan na ang nakalipas mula sa isang naluging estate at balak niya itong ibenta sa isang construction company na magtatayo rito ng low-income condominium. Parang tinawag sa pagbanggit ng kanyang pangalan, isang malaking kulay pilak na pickup truck ang mabilis na lumapit sa lote, malakas na bumusina bago huminto sa tabi ng sasakyan ni Marcelo. Isang pandak at kalbong lalaki ang bumaba, namumula ang mukha sa galit, sumisigaw bago pa man tuluyang makalapag ang kanyang mga paa sa lupa. Bakit nakahinto ang makina? Oras-oras ang bayad ko. Bawat minutong nakatigil yan, pera ang nawawala sa akin. Si Roberto yon. Napansin niya si Marcelo at agad na tumigil. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa galit tungo sa maingat na pagsusuri nang makita ang elegante nitong suit at mamahaling sasakyan. At sino ka? Singhal ni Roberto. Ano ang ginagawa mo sa ari-arian ko at nakikialam sa trabaho ko? Kalmadong nagpakilala si Marcelo at inilahad ang kamay. Nakipagkamay si Roberto, bagaman nanatili ang pagdududa sa kanyang mga mata. Garcia, mula sa Garcia Construction? May pangmamaliit na singhal ni Roberto. Wala akong pakialam. Pribadong lupa ito. Hawak ko ang titulo. May utos ako ng hukuman. Legal ang lahat. Illegal na naninirahan ng babaeng yan dito. Ilang buwan na siyang nakatira nang hindi nagbabayad kahit sentimo, hinaharang ang pag-unlad. Agad tumutol si Melinda, nababasag ang boses sa emosyon. Hindi totoo yan. Nagbayad ako ng renta. Nagbayad ako sa lalaking nagsabing siya ang may-ari bago ka dumating. Si Ginoong Geraldo. Itinago ko ang lahat ng resibo sa isang kahon ng sapatos. Tuyong tumawa si Roberto. Geraldo, ang manlolo kong iyon namatay sa kulungan. Walang halaga ang mga resibo niya. Legal na nakarehistro sa pangalan ko ang ari-arian. Naloko ka, ma'am, pero hindi ko responsibilidad yon. Itinaas ni Marcelo ang kamay, pinutol ang papataas na pagtatalo. Magkano ang gusto mo para sa lupang ito, Roberto? Nagbago ang lahat sa tanong na iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Roberto nang maamoy ang posibleng kasunduan. Maingat niyang sinuri ang lote bago sumagot.
Hindi lang ito tungkol sa halaga ng lupa. Simula niya, nagkakalkula. May aprobadong proyekto ito, may delay sa konstruksyon, gastos sa kagamitan, nawala na kita, hinaharap na pagtaas ng halaga. Hindi ako magbebenta ng mas mababa sa 150,000 reais. Iyan na ang huling presyo ko. Mahinang napasinghap si Melinda, tinakpan ng kanyang bibig. 150,000, kalokohan yan. Hindi aabot ng 10,000 ang barong-barong na ito. Nawawala ka na sa isip. Hindi nag-atubili si Marcelo, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Magbabayad ako ng 150,000 reais, pantay niyang sabi. Ililipat ko ang buong halaga ngayon din sa pamamagitan ng PIX. Pero dapat mailipat ang titulo sa pangalan niya ngayong araw. Walang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Roberto, bumuka at sumara ang kanyang bibig sa gulat habang hinahanap ang posibleng nakatagong motibo. Seryoso ka? Cash transfer? Ngayon din, binubuksan na ni Marcelo ang kanyang banking app. Ngayon din, ibigay mo ang PIX key mo. Habang inilalagay niya ang impormasyon sa pagbabayad, mabilis na lumapit si Melinda at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso, puno ng desperasyon ang kanyang boses. Ginoong Marcelo, huwag niyo pong gawin ito. Pakiusap ni Melinda, tumataas ang pagkataranta sa kanyang boses. Hindi ko kayo kailanman mababayaran. Kailanman. Napakalaking halaga niyan. Isang buong buhay na pagtatrabaho, hindi ko kayang tanggapin, hindi ako kawang-gawa. Huminto si Marcelo sa pagtatype at tumingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magaspang at sanay sa trabaho na mga kamay ni Melinda, mga kamay na magaspang kumpara sa kanyang makinis at malambot. Melinda, makinig ka sa akin, matatag niyang sabi. Inalagaan mo ang bahay ko at ang mga anak ko na parang sarili mo. Nilinis mo ang kalat ko, inayos ang schedule ko at binigyan mo ako ng kapayapaan para makapagpokus ako sa paglikha ng pera. Hindi ka kailanman humingi ng anuman, hindi ng advance, hindi ng pabor, kahit ganito ang kalagayan mo. Lalong naging seryoso ang kanyang boses. Ang pera, napapalitan niyan. Alam ko kung paano kumita muli. Pero ang dignidad hindi nabibili, pinoprotektahan niyan at hindi ko hahayaang ang babaeng nag-aalaga sa mga anak ko ay mapunta sa kalsada. Tinapos niya ang transfer sa kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Roberto. Tapos na, agad sinuri ni Roberto ang sarili niyang telepono. Halos lumabas ang mga mata niya nang makita ang notifikasyon mula sa bangko. Pumasok na ang bayad, sabi niya, tulala. Grabe, tanggap ang kasunduan, sir. Sa kanya na ang lupa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Roberto. Kinawayan niya si Antonio upang ilayo ang excavator. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang pickup at mabilis na umalis na para bang natatakot na magbago ang isip ni Marcelo at bawiin ang pera. Umalis din ang inspektor at ang operator ng makina makalipas ang ilang sandali. At sa loob ng ilang minuto muli nang tahimik ang lote maliban sa pamilya kay Marcelo at sa alikabok na dahan-dahang bumabagsak sa mainit na hangin ng hapon. Nang sila-sila na lamang bumigay ang mga tuhod ni Melinda, lumuhod siya sa pulang lupa, dinaig ng purong ginhawa. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak at umiyak ng walang kontrol. Hindi iyon tahimik na pagluha, malalakas at nanginginig na hikbi iyon, parang isang taong matagal na nagdala ng napakabigat na pasanin at sa wakas ay nabitawan na. Bakit niyo ginawa ito? Iyak niya. Isa lang akong katulong, walang gumagawa nito para sa katulong. Lumuhod si Marcelo sa tabi nila, walang pakialam kung madumihan ang kanyang mapusyaw na pantalon. Hindi ka lang katulong, Melinda, mahina niyang sabi. Ikaw ang ina ni na Raimundo at Pedro. Ikaw ang babaeng nagpapanatiling maayos ang buhay ko habang ang sarili mong buhay ay tahimik na gumuho. Pagkatapos ay naging banayad ang kanyang tono, ngunit matatag.
Ngayon, tumayo ka na. Hindi kayo dito magpapalipas ng gabi. Pinunasan ni Melinda ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang maruruming kamay. Pilit pa ring tumututol. Pero akin na ang bahay. Binili nyo. Umiling si Marcelo at marahang itinama siya. Ang lupa ang sayo, sabi niya, pero tingnan mo ang paligid. Tapat na tingnan mo. Itinuro niya ang marupok na barong-barong. Walang malinis na umaagos na tubig. Saan kayo umiinom? Sa kung anong balon na hindi ligtas. Wala ring maayos na kuryente. Nakikita ko ang mga nakalantad na kawad na hinila mula sa poste sa kalsada. Halos hindi na nakakapit ang bubong. Kapag bumuhos ang malakas na ulan, maaaring gumuho ang lahat. Hindi ito tahanan na dapat paglakingan ng mga bata. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy sa praktikal na tono. Ngayong gabi, sa hotel muna kayo. Bukas, aayusin natin ang lahat ng mahinahon at malinaw ang isip. Si Raimundo, na tahimik lamang sa buong oras, ay nakatitig kay Marcelo nang malaki ang mga mata. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw. Sinusubukang unawain kung anong klasing tao ang gagawa ng ganito. Sa wakas, marahan niyang hinawakan ang braso ni Marcelo. Kuya, mayaman po ba talaga kayo? Tanong niya. Gaya ng mga mayayaman sa TV? Ngumiti si Marcelo, isang tunay na ngiti na bihira niyang ipakita. Oo, iho, pagamin niya. Sinwerte ako at nagsumikap at ngayon natutunan ko na pwedeng gamitin ang pera sa mas mabuting bagay kaysa sa mga kotse at relo. Sumakay sila sa kotse ni Marcelo at para sa mga bata, para silang pumasok sa ibang mundo, bumalot sa kanila ang malamig na aircon na parang mahika. Marahang hinawakan ni na Raimundo at Pedro ang mga upuang balat halos may paggalang. Sa loob, amoy bago at malinis ang lahat. Sa labas, dala pa rin ng hangin ang amoy ng nasusunog na basura. Habang nagmamaneho papunta sa lungsod, tahimik na nakatanaw si Melinda sa bintana. Unti-unti niyang nakita ang pagbabago ng tanawin mula sa matinding kahirapan patungo sa bahagyang mas maayos na mga kalsada saka sa mga disenteng bahay, mga pinturadong pader, mga hardin at malilinis na bangketa. Itinuro ni Pedro ang kung ano-ano na mamangha na parabang ngayon lang niya nakita ang mundo. Matingnan mo ang taas ng gusaling yon. Tingnan mo kung gaano karaming sasakyan. Mas tahimik si Raimundo. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Marcelo sa rearview mirror, sinusubukang unawain kung bakit ganoon na lang ang pagtulong nito sa kanila. Bumalik ang takot ni Melinda sa ibang anyo. Nanginginig ang kanyang boses nang muli siyang magsalita. Paano ko kayo mababayaran? Maaari akong magtrabaho ng libre habang buhay. Ibawas niyo na lang sa sweldo ko. Itinaas ni Marcelo ang isang kamay upang pigilan siya bago pa siya tuluyang matangay ng pag-aalala. Hindi natin pag-uusapan ang bayad ngayon, sabi niya. Kalimutan mo muna yon. Bukas may iba akong trabahong iaalok sa'yo. Pero bago iyon, may kailangan akong malaman. Sumulyap siya sa kanya. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tumingin si Melinda sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Namumula at namamaga pa ang kanyang mga mata sa kakaiyak, pero matatag ang kanyang titig. Matapos ang ginawa ninyo ngayon, matapos ninyong iligtas kaming mag-ina mula sa kalsada, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang buhay ko. Huminga ng malalim si Marcelo. Mabuti, mahina niyang sabi, dahil ang ipapanukala ko ay babago sa lahat. Marami itong hihingin sa'yo pero magiging sulit. Dumating sila sa isang simpleng hotel sa sentro ng lungsod. Hindi ito marangya o maluho, ngunit malinis, maayos at ligtas. Para kay Melinda, para na itong palasyo kumpara sa dati niyang buhay. Nagbayad si Marcelo ng isang buong linggo ng pauna sa front desk. Pagkatapos ay iniabot niya kay Melinda ang keycard. Bukas ng umaga, 9:00, susunduin ko kayo, sabi niya. Magpahinga ka, maligo ka ng mainit, umorder ka ng room service kung gusto mo.
Bayad na ang lahat. Pagpasok sa silid, agad tumakbo sina Raimundo at Pedro sa banyo. Namangha sila na maayos ang shower, malakas ang tubig at may mainit na daloy. Nagsigawan sila sa tuwa nang makita ang makakapal at mapuputing tuwalya. Umupo si Melinda sa kama at idiniin ang kanyang mga kamay sa kutsyon na mamangha sa lambot nito. Hindi pa rin matanggap ng isip niya na totoo ang lahat. Parang panaginip dulot ng init at pagod ng araw. Kinabukasan ng umaga, dumating si Marcelo eksaktong 9:00. Inihatid ni Marcelo si Melinda at ang mga bata sa isang tahimik na residential area na may sementadong kalsada at matataas na punong nakahanay sa gilid ng bangketa. Tahimik, malinis at organisado ang lugar, malayong-malayo sa pinanggalingan nila. Ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na may mababang pader at puting metal na gate. "Tara, pasok tayo," kalmado niyang sabi. Walang tao sa loob ng bahay, ngunit napakalinis. Mayroon itong 3 maliliit na kwarto, isang maliwanag na sala na puno ng natural na liwanag, kusinang nakatile hanggang kisame, isang maayos na banyo na may salaming enclosure ng shower at isang maliit na bakuran kung saan may punong lemon sa isang sulok. "Ano sa tingin mo?" tanong ni Marcelo. Maingat na pinagmamasdan ang reaksyon ni Melinda. Dahan-dahan siyang pumasok na para bang pumapasok siya sa isang sagradong lugar. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang bagong pinturang puting pader. Binuksan at isinara niya ang mga bintana na mangha na gumagana ang mga ito ng perpekto. Tumingin siya sa makinis na ceramic na sahig, malinis at kumikintab. "Perpekto, perpekto po," bulong niya. "Higit pa ito sa kahit anong pangarap kong maibigay sa mga anak ko." Pumasok si Raimundo sa kusina at binuksan ang gripo. Agad na lumabas ang malinaw na tubig. "Ma, hindi kulay putik ang tubig," gulat niyang sabi. "Pwede pala itong inumin direkta dito." Tumakbo si Pedro papunta sa bakuran at bumalik makalipas ang ilang segundo, hingal sa tuwa. "Ma, may punong lemon at may lugar para magtanim ng mga bulaklak gaya ng gusto mo." Hindi napigilan ni Marcelo na ngumiti sa tunay na kasiyahan ng mga bata. "Kung ganoon, ito na ang bahay," sabi niya. "Nasuri ko na ang lahat ng dokumento. Legal ang lahat at handa na. Punta tayo sa registry office at ilipat ang titulo sa pangalan mo ngayong araw." Sa registry office, seryoso at formal ang pakiramdam ng paligid. Malakas ang aircon at amoy papel at tinta ang buong silid. Nilagdaan ni Melinda ang mga dokumento habang nanginginig ang kanyang kamay. Hirap pa ring paniwalaan na ang bahay ay magiging opisyal na kanya, na wala nang makakapagpaalis sa kanya at wala nang bulldozer na muling magbabanta sa pintuan nila. Maingat na ipinaliwanag ng notaryo ang bawat pahina, sinisigurong nauunawaan niya na pinal at legal na nakatali ang proseso. Paglabas nila, mahigpit na niyakap ni Melinda ang folder na may titulo sa dibdib. Para sa kanya, mas mahalaga iyon kaysa sa anumang kayamanan. Pagbalik sa kotse, iniba ni Marcelo ang usapan. "Ngayon, pag-usapan natin ang trabaho mo," sabi niya habang nagmamaneho pabalik sa bagong bahay. "Kailangan ko ng taong mamamahala sa bahay ko ng maayos. Hindi na ito simpleng paglilinis. Kailangan ko ng buong organisasyon, pagbili ng grocery, pag-aasikaso ng laman ng pantry, pag-supervise sa hardinero at pool technician, pagluluto araw-araw, maingat na paglalaba at pagplansa ng masisilang damit, at pagtiyak na maayos ang takbo ng lahat. Gusto kitang gawing head housekeeper." Huminto siya sandali bago nagpatuloy. "Ang sweldo ay 4,500 reais kada buwan, opisyal at rehistrado. May health insurance ka rin para sa iyo at sa mga anak mo, pati transportation at food allowances." Nanlaki ang mga mata ni Melinda sa hindi makapaniwala. 4,500. "Ginoong Marcelo, hindi pa nga ako kumikita ng buong minimum wage. Sobrang laki po niyan."
Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa ganyan. Marahang umiling si Marcelo. Karapat-dapat ka riyan at higit pa ang kapayapaang ibinibigay mo sa akin sa pag-aalaga ng bahay ko ay walang kapantay. Pero may isang kondisyon na hindi pwedeng pag-usapan. Agad siyang nanigas. Anong kondisyon po? Sumulyap siya kina Raimundo at Pedro sa likod. Kailangan mag-aral ang mga anak mo sa isang magandang paaralan. Hindi basta kahit anong paaralan. Nakakuha na ako ng 2 slot sa isang napakahusay na private institution, kaparehong network ng pinasukan ng mga anak ko. 10 minuto lang mula sa bago ninyong bahay. Full scholarship sila. Ako ang sasagot sa lahat. Napuno ulit ng luha ang kanyang mga mata. Private school na may maayos na uniforme at makukulay na libro? Mahina niyang sabi, para yan sa mayayaman, mapapahiya sila. Pagtatawanan sila dahil mahirap sila. Itinabi ni Marcelo ang sasakyan at humarap sa kanya ng seryoso. Melinda, may bagay akong bihirang sabihin sa iba. Noong kasing edad ako ni Raimundo, pinalaki ako ng nanay ko mag-isa, nawala ang tatay ko. Sobrang hirap namin, nakatira kami sa masikip na tenement. Nagtrabaho siya bilang katulong at tagalaba, gaya mo. Huminto siya sandali, matatag ngunit may emosyon ng boses. Palagi niyang sinasabi sa akin na ang edukasyon lang ang tanging bagay na hindi kayang agawin ng kahit sino, hindi ng gobyerno, hindi ng kriminal, hindi kahit ng kahirapan. Ibinuhos niya ang sarili niya, sinira ang kamay at likod niya para lang mapanatili akong nasa paaralan. Nang makakuha ako ng scholarship sa isang elite na eskwelahan, umiyak siya sa tuwa. Pero binuli ako. Tinawag nila akong anak ng tagalaba. Tumingin siya sa unahan, tila nagbabalik tanaw. Hindi ako sumuko, mas nagsikap akong mag-aral kaysa sa lahat. Ngayon, ang ilan sa mga batang dating tumawa sa akin, nagtatrabaho na sa mga kumpanya ko o kaya nagpapadala ng resume sa akin, humihingi ng trabaho. Bumaling siya muli kay Melinda, kaya kapag inaalok ko ang pagkakataong ito sa mga anak mo, hindi ito kawanggawa. Investment ito sa kinabukasan nila at paraan ko ito para parangalan ang nanay ko. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kotse puno ng damdamin. Napaka-espesyal siguro ng nanay niyo, bulong ni Melinda. Mahinang ngumiti si Marcelo. Siya ang pinakamalakas na taong nakilala ko, sabi niya. Pumanaw siya 10 taon na ang nakalipas dahil sa kanser. Iniisip ko siya araw-araw. Magugustuhan ka niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang lahat para kay Melinda at sa kanyang mga anak. Lumipat sila sa bagong bahay at halos hindi mapigil ng mga bata ang tuwa sa pagkakaroon ng sariling kwarto, kusinang may bagong refrigerator na puno ng pagkain na inasikaso ni Marcelo na ipa-deliver at malinis na banyong para lang sa kanila. Nagsimula si Melinda sa bago niyang posisyon sa bahay ni Marcelo at hinarap ito ng buong dedikasyon. Inasikaso niya ang bawat detalye ng halos perpekto. Malaki at elegante ang bahay ni Marcelo. 4 na kwarto, 3 banyo, 1 opisina, sala at dining room, maluwag na kusina at bakurang may swimming pool. Mag-isa siyang namuhay mula nang maghiwalay sila ng asawa 3 taon na ang nakalipas. Sa kanyang dating asawa, napunta ang kustodiya ng kambal na 5 taong gulang noon at tuwing isang weekend na lang siya nakakakita sa mga ito kada 2 linggo. Napansin agad ni Melinda na sa kabila ng laki at luho ng bahay, parang walang laman ang pakiramdam nito. Puno ito ng mamahaling kasangkapan pero hindi puno ng init. Palaging nagtatrabaho si Marcelo. Umaalis ng maaga at umuwi ng gabi. Mag-isa siyang kumakain, mag-isa siyang natutulog. Napansin naman ni Marcelo na sobra-sobra kung magtrabaho si Melinda. Dumadating siya ng mas maaga kaysa sa kailangan at umaalis ng mas huli kaysa sa nararapat, paulit-ulit pang tinitiyak ang lahat. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo ng ganito, sabi niya sa kanya, nang higit sa 1 beses. Nadatnan siyang nagpapakintab ng kubyertos na kumikintab na. Gusto ko lang pong maging perpekto ang lahat, tapat niyang sagot. Ayokong biguin kayo.
Kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa ibinabayad niyo sa akin. Pagkalipas ng 1 linggo, personal na dinala ni Marcelo sina Raimundo at Pedro sa bago nilang paaralan. Ang punong guro, isang elegante at magiliw na babae, ay mainit silang tinanggap. Alam na ang kanilang sitwasyon. Ipinakita niya sa kanila ang maluluwang na silid-aralan na lahat ay may aircon, ang malaking library na may makukulay na unan, ang modernong computer lab at ang covered na sports court. Namangha ang mga bata, tahimik silang naglakad na para bang nasa museo sila. "Matingnan mo ang dami ng libro!" sigaw ni Raimundo sa library. "Pwede ba akong magbasa ng kahit alin dito?" "At may robot sila sa computer class," dagdag ni Pedro, tuwang-tuwa. Nang maayos na ang lahat at naka-schedule ang unang araw nila sa susunod na Lunes, muli na namang nabigatan si Melinda. "Hinding-hindi ko inakala na makakapag-aral ang mga anak ko sa lugar na ganito," sabi niya. "Matuto ng English, gumamit ng computers, magkaroon ng tunay na oportunidad." Sa unang araw ipinilit ni Marcelo na siya mismo ang maghatid para mas maging kumpiyansa ang mga bata. Pinanood niya si Raimundo habang pumapasok sa kanyang 2nd grade classroom at si Pedro sa 1st grade, parehong nakaayos ang uniforme at may bit-bit na bag na puno ng bagong gamit. "Magiging maayos sila," sabi ni Marcelo nang nakaaaliw habang pinupunasan ni Melinda ang luha sa gate ng paaralan. Matalino ang mga batang iyan. Lumipas ang 3 linggo, nasanay ang lahat sa bagong rutina. Mahal na mahal ng mga bata ang paaralan at araw-araw silang umuuwi na may kwento at magagandang marka. Natuklasan ni Raimundo ang hilig sa math at science at gumugugol siya ng oras sa pagsosolve ng mga problema na may kahanga-hangang focus. Si Pedro naman ay nahulog ang loob sa art class. Palaging nagdodrawing at pinupuno ang refrigerator sa bahay ng makukulay na larawan. Pinamahalaan ni Melinda ang bahay ni Marcelo ng napakaayos at hindi kailanman naging ganito kaorganisado o ka-welcoming ang lugar. Parang masyadong perpekto ang lahat, parang isang marupok na panaginip na maaaring biglang putulin ng realidad. At sa isang maulap na Huwebes ng hapon, nagsimulang magbago ang lahat. Nasa opisina si Marcelo sa kumpanya, sinusuri ang mga financial report nang tumawag ng biglaan ang personal niyang abogado, si Dr. Emiliano. "Marcelo, may seryoso tayong problema," agarang sabi ng abogado. "Nagbukas ang Federal Revenue Service ng paunang investigasyon tungkol sa transaksyon ng ari-arian, yung lupa at bahay na binili mo para sa empleyado mo. At hindi lang iyon, naalerto rin ang Public Prosecutor's Office." Nakunot ang noo ni Marcelo at dahan-dahang ibinaba ang panulat. "Anong sinasabi mo?" mariin niyang tanong. "Binili ko ang lupa at bahay gamit ang perang deklarado ng maayos. Nagbayad ako ng lahat ng buwis. May resibo ako, dokumento at rehistrado ang lahat." "Ano ang problema?" Napabuntong hininga ang abogado at tensyonado ang tunog ng boses niya. "Alam ko, Marcelo, sa legal na aspeto, malinis ang lahat. Pero may nagsumite ng isang napakadetalyadong anonymous complaint. Nagpadala sila ng dossier na may mga litrato mo, ng babae at ng mga anak niya. Ang reklamo, sinasabi nilang may lihim kayong relasyon romantiko. At ang pagbili ng ari-arian ay paraan para magtago ng assets, magbigay ng hindi tamang bayad, umiwas sa paghahati ng ari-arian sa hinaharap, o kaya'y mag-launder ng pera gamit siya bilang front." Pagkatapos ay idinagdag niya ang mas lalong nagpapapangit sa sitwasyon. Ang ipinupush nilang kwento, sinusuportahan mo raw ang isang kabit gamit ang resources ng kumpanya. Parang sumirit ang dugo ni Marcelo sa ulo, uminit ang batok niya habang sumiklab ang galit. "Kalokohan yan," sigaw niya. "Anong klaseng mga litrato ang sinasabi nila?" Agad sumagot ang abogado. "Mga litrato ninyo habang sabay kayong pumapasok sa hotel noong araw na iyon. Mga litrato ninyo habang hawak mo ang kamay niya sa registry office noong emosyonal na sandali. Mga litrato ninyo sa kotse kasama ang mga bata nakangiti.
at mga litrato mo habang niyayakap mo ang mga bata sa gate ng paaralan. Nagdikit ang panga ni Marcelo. Walang kahit anong hindi angkop dyan. Wala nga, sang-ayon ng abogado, walang hayagang kompromiso, pero malayo ang kuha gamit ang long-range lenses at mga anggulo na nagpapamukhang parang pamilya kayo. Kung may makakita niya ng hindi alam ang buong kwento, madaling paniwalaan ang bersyong kabit. Tinapos ni Marcelo ang tawag at nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw, nakatitig sa labas ng salaming bintana mula sa ika-20 palapag ng gusali ng opisina niya. Nakalatag sa ibaba ang lungsod, maliwanag at walang pakialam. May sumusunod sa kanila, may nagmamasid sa galaw nila, kumukuha ng litrato at unti-unting binubuo ang isang kasinungalingang kwento. Dahan-dahan, maingat, parang lason na hinahalo sa inumin. Pero sino ang gagawa ng ganon at ano ang mapapala nila? Noong gabing iyon, nagpasya si Marcelo na kailangan niyang sabihin kay Melinda ang totoo. Ang ganitong kabigat na bagay ay hindi pwedeng itago. Nang ipinaliwanag niya ang lahat sa kusina, namutla si Melinda. Nabitawan niya ang pamunas at bumagsak iyon sa sahig. Ginoong Marcelo, bulong niya nanginginig. Hindi ko kailanman gustong magdala sa inyo ng problema. Diyos ko, kabit, ako? Kung kailangan nyo, ibabalik ko lahat ngayon din. Lalagdaan ko ang kahit anong gusto nyo. Ibabalik ko ang bahay. Babalik ako sa barong-barong. Mawawala na lang ako. Umiling si Marcelo nang may matatag na katiyakan. Wala kang ibabalik, matalim niyang sabi. Iyan mismo ang gusto nila. Aalamin natin kung sino ang gumagawa nito at bakit. At hindi tayo susuko sa mga kasinungalingan. Kinabukasan, kumuha si Marcelo ng isang high-level na private investigation team. Wala pang isang linggo, bumalik ang lead detective na may dalang brown envelope. Seryoso ang mukha niya, halos mabigat. Ginoong Marcelo, sabi ng detective, nahanap namin ang pinagmulan ng mga litrato at ng anonymous complaint. Palpak ito sa ilang bahagi, pero sobrang delikado ang intensyon. Ang nasa likod nito ay ang operator ng excavator, si Antonio Santos, at ang dating may-ari ng lupa, si Roberto Navarro. Magkasabwat sila. Napakurap si Marcelo, gulat na gulat. Walang sense, sabi niya. Binayaran ko si Roberto. Kumita siya ng 150,000 reais sa lupang hindi man lang aabot ng 50,000. Nag-profit siya. Kalmadong umiling ang detective. Pagkatapos ay inilatag niya ang mga litrato sa mesa, parang ebidensya sa isang paglilitis. Ang kasakiman, hindi sumusunod sa lohika, sir. Pagkatapos ng deal, nalaman nila kung sino ka talaga. Hinanap ka nila online, inaral ang net worth mo at nakita ang mga artikulo tungkol sa tagumpay mo sa negosyo. Para sa kanila, biglang naging wala lang ang 150,000 kumpara sa akala nilang maaari nilang mapiga sa'yo. Bahagya siyang yumuko pasulong. Ang plano nila ay gumawa ng iskandalo, takutin ang reputasyon mo at pilitin kang magbayad ng milyon-milyon para mawala ang kaso bago pa makarating sa media. Naramdaman ni Marcelo na ang dating galit ay nagbago sa mas malamig at kontroladong anyo. Hindi na ito emosyon, kalkulado na ito. Magkano ang hinihingi nila? Tanong niya. Kanina lang sila nakipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng isang tagapamagitan, sagot ng detective. Gusto nila ng 2,000,000 reais, bayad sa cryptocurrency. Kapag tumanggi ka, ilalabas nila ang mga litrato sa mga gossip blog at sensationalist na dyaryo. May nakahanda na silang headline, ang lihim ng milyonaryo, 2 buhay kasama ang katulong. Tumigas ang boses ng detective. Balak nilang magbintang ng abuso sa kapangyarihan, magpahiwatig na iyo ang mga bata at imbentuhin ang kahit anong maruming kwento na kailangan nila para kumita. Huminga ng dahan-dahan si Marcelo, pilit pinipigil ang pagduduwal na umaakyat sa sikmura niya. At kung hindi ako magbayad,
Mahina niyang tanong. Nag-atubili ang detective bago sumagot. Sinasabi nilang may mas marami pa silang material. Mga video ni Melinda na nagtatrabaho ng gabi sa bahay mo. Footage ng mga bata na naglalaro sa pool mo tuwing weekend. Kaya nilang i-edit, putulin at baluktutin yon para magmukhang marumi at sisira sa imahe mo sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ay idinagdag niya ang pinakamasamang bahagi. At hindi lang ikaw ang masisira rin ang buhay niya. Maaring mawasak ang mga bata sa social aspect, sa paaralan at sa komunidad nila. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Marcelo. Hindi tumitigil ang isip niya at bawat posibleng resulta ay parang bitag. Kinabukasan, pagod na pagod at may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Tinawag niya si Melinda sa sala para sa isang seryosong pag-uusap. Melinda, mas masama ito kaysa sa akala natin, sabi niya. Ipinaliwanag niya ng malinaw ang blackmail, ang hinihinging pera, ang mga banta at ang planong sirain silang dalawa sa publiko. Nakinig si Melinda ng hindi sumisingit. Nakaupo siyang nakayakap sa sarili sa leather couch, mas maliit tingnan kaysa sa tunay niyang anyo, parang pinapaliit siya ng takot. Kasalanan ko lahat ito, bulong niya. Nabiyak ang boses niya. Isa akong sumpa. Kung hindi ko tinanggap ang tulong mo, hindi ito mangyayari. Tahimik sana ang buhay mo. Umupo si Marcelo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay, mahigpit, para hindi siya makaiwas. Tumingin ka sa akin, sabi niya. Hindi mo ito kasalanan, kahit kaunti. Kasalanan ito ng mga malulupit, mga bulok na tao na gustong kumita sa kabutihan. Ito ay tungkol sa kapangitan ng mundo, hindi tungkol sa iyo. Biglang tumayo si Melinda, puno ng nakakatakot na determinasyon ang kanyang mga mata, yung determinasyong galing sa desperasyon. Aalis ako, sabi niya, iyan lang ang solusyon. Isasama ko ang mga bata ngayong araw, ibabalik ko ang mga susi. Aalis ako sa lungsod at pupunta sa ibang estado kung saan walang nakakakilala sa amin. Kapag nawala ako, mamamatay ang kwento, wala na silang magagamit laban sa iyo. Agad na tumayo si Marcelo at humarang sa daraanan ni Melinda. Hindi ka pupunta kahit saan, matatag niyang sabi. Ang pagtakas ay magmumukhang pag-amin ng kasalanan. Haharapin natin ito ng diretsyo, sa korte at sa pulisya. Desperadong umiling si Melinda, tumalsik ang luha habang kumikilos siya. Ginoong Marcelo, mayaman kayo, may mga abogado kayo, impluwensya, koneksyon. Kaya ninyong ipagtanggol ang sarili ninyo. Ako, isa lang akong mahirap na babae, kulang sa edukasyon, walang kapangyarihan, at may 2 anak na kailangang protektahan. Kapag lumabas ang kwentong ito sa mga pahayagan, tatawagin nila akong mukhang pera. Sasabihin nilang inakit ko ang amo ko. Ipaparatang nilang ginamit ko ang mga anak ko para bitagin kayo. Dudurugin nila ako, asarhin ang mga anak ko sa kalsada at sa paaralan. Nabiyak ang kanyang boses. Hindi ba ninyo naiintindihan kapag may nasira, ang pinakamahina ang laging unang nadudurog? Nakita ni Marcelo ang tunay na takot sa kanyang mga mata at sumikip ang kanyang dibdib. Melinda, makinig ka sa akin. Isinusumpa ko sa alaala ng nanay ko na walang sasaktan sa iyo o sa mga anak mo. May kakayahan akong pigilan ang mga nananakot na ito. Ngumiti siya ng bahagya, isang malungkot na ngiti ng taong nakaranas na ng sobrang hirap sa buhay. Mabuti kayong tao, marahil ang pinakamahusay na lalaking nakilala ko. Pero may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera kapag kumalat na ang tsismis. Ang dangal ng isang mahirap na babae ang tanging tunay niyang pag-aari at marupok iyon. Kapag nabasag, hindi na muling magiging katulad ng dati. Sa sandaling iyon, lumitaw si Raimundo sa pintuan ng sala. Nakapajama pa siya at may hawak na baso ng gatas, kinukusot ang inaantok na mga mata. Ma, Kuya Marcelo, bakit kayo nagtatalo? Inosente niyang tanong.
May masama bang nangyari? Mawawala ba ulit ang bahay natin? Mabilis na lumapit si Melinda at lumuhod sa harap niya. Mahigpit siyang niyakap. Itinago niya ang mukha sa leeg ng anak upang hindi makita ang kanyang panghihina. Wala anak, walang masama. Nag-uusap lang kami ni Kuya Marcelo tungkol sa problema ng matatanda. Ayos ang lahat. Sumilip si Raimundo sa balikat ng kanyang ina at tumingin kay Marcelo. Malaki at puno ng tiwala ang kanyang mga mata, ang uri ng tiwalang tanging bata lang ang kayang magbigay. Kuya Marcelo, nangako ka na aalagaan mo kami. Tutuparin mo ang pangako mo, di ba? Gusto ko talaga ang bago kong school. Gusto rin ni Pedro. Ayaw na naming bumalik sa barong-barong. Parang may buhol na nabuo sa lalamunan ni Marcelo. Saglit siyang halos hindi makahinga. Tiningnan niya si Melinda na nanginginig habang yakap ang anak. Saka si Raimundo na naghihintay ng katiyakan na may lubos na pananampalataya. Siyempre naman, mahina niyang sabi, palagi kong tinutupad ang mga pangako ko. Pinilit niyang maging matatag ang tono. Tumango si Raimundo kontento at bumalik sa kusina. Ngunit nang mawala na ito sa paningin, dahan-dahang tumayo si Melinda at umiling. Wala na ang kanyang mga luha. Hindi na takot ang nasa mga mata niya. Malamig, malinaw at determinado ang mga ito. Hindi, Ginong Marcelo, mahina niyang sabi. Hindi ninyo matutupad ang pangakong iyon sa ganitong paraan dahil nakapagdesisyon na ako. At tatapusin nito ang sitwasyong ito minsan at magpakailanman anumang maging kapalit. May kakaiba sa kanya ngayon. Wala na ang tahimik at sunod-sunod na babaeng unang kinuha ni Marcelo bilang empleyado. Sa kanyang harapan ay isang ina na umabot na sa sukdulan at tumatangging tumakas. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa tahimik na kalsada sa labas. Nang humarap siyang muli, tuwid ang kanyang tindig at matatag ang kanyang ekspresyon. Pagod na akong magtago, sabi niya. Pagod na akong mahiya sa pinanggalingan ko. Gusto akong gamitin ng mga lalaking iyon bilang sandata laban sa inyo. Gusto nilang ako ang maging iskandalo na sisira sa pangalan ninyo. Huminga siya ng malalim, mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay. Pero tumatanggi akong gumanap sa papel na iyon. Gagawin ko ang kabaligtaran. Ako mismo ang magsasabi ng kwento ko bago nila ito baluktutin. Sasabihin ko ang buong katotohanan, lantad at publiko. Naramdaman ni Marcelo ang paghanga at pag-aalala ng sabay. Melinda, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Maingat niyang tanong. Ibig sabihin, ilalantad mo ang pribado mong buhay. Susuriin ng mga estranghero ang bawat detalye. Huhusgahan ka ng mga taong hindi alam ang pinagdaanan mo. Tumango siya, kumikislap ang mga mata sa mabangis na determinasyon. Naiintindihan ko, pero may isa pa akong napagtanto. Kung patuloy akong magtatago, kung patuloy akong mahihiya sa pinanggalingan ko, itinuturo ko sa mga anak ko na walang halaga ang buhay namin. At iyon ang hindi ko kailanman papayagan. Kinabukasan ng umaga, naging parang command center ang opisina ni Marcelo. Nasa malaking conference table si Dr. Emiliano, ang kanyang abogado. Katabi niya si Pablo Fuentes, ang private investigator. At sa tapat nila ay si Mariana Santos, isang respetadong investigative journalist na kilala ni Marcelo sa mga business event, isang babaeng nasa 50, matalas ang mga mata at may kalmadong ngunit makapangyarihang presensya. Nakakalat sa mesa ang mga dokumento, nakaprint na litrato at mga recording device. Direkta ang estratehiya panimula ni Marcelo habang itinuturo ang detalyadong timeline na nakalatag sa mesa. Babaguhin natin ang direksyon ng kwento. Sa halip na hintayin ang pag-atake, tayo mismo ang maglalantad ng tangkang blackmail. Ilalabas natin ang katotohanan bago nila ito manipulahin. Pero kailangan itong gawin ng maingat at may estratehiya. Inayos ni Dr. Emiliano ang kanyang salamin habang sinusuri ang ebidensya.
Sapat ang hawak nating patunay para magsampa ng matibay na kasong kriminal, sabi niya. Nakakuha si Pablo ng mga recording kung saan inaamin nila ang plano ng pangingikil. Natuntun din natin ng digital ang pinagmulan ng mga litrato. Sa legal na aspeto, nasa magandang posisyon tayo, pero may panganib ang paglabas sa publiko. Yumuko si Mariana ng bahagya at nagsalita ng kalmado, pinuputol ang tensyon sa silid. Mapanganib? Oo, sabi niya, pero kinakailangan. Kung hindi ninyo kokontrolin ang naratibo, sila ang gagawa nito. At kapag kumalat ang kasinungalingan ng walang pumipigil, mas mahirap na itong ituwid. At ang bersyon nila ay mas magiging masahol pa, dagdag ni Mariana, seryoso ang tono. Humarap siya kay Melinda na tahimik, ngunit malinaw na nakikinig ng mabuti. Ginang Melinda, handa ka na ba rito? Tanong ng mamamahayag. Dahil magiging matindi ito. Itinaas ni Melinda ang kanyang baba at itinuwid ang balikat. Handa na ako, sagot niya. Hinanda na ako ng buhay sa mahihirap na sandali sa buong pag-iral ko. Si Pablo Fuentes, isang tahimik na lalaking nasa gitnang edad na bihirang magtaas ng boses, ay naglatag ng ilang nakaprint na litrato sa mesa. Mga baguhan sila, sabi niya. Nagkamali sila sa mga simpleng bagay. Ginamit nila ang sarili nilang mga telepono. Hindi nila pinrotektahan ang internet connections nila. Nag-iwan sila ng bakas kung saan-saan. Kaya ko silang bantayan araw at gabi at hulaan ang susunod nilang galaw. Sumandal si Marcelo sa kanyang upuan at ang pagiging estratehista niya ang tuluyang nangibabaw. Kung ganon, ito ang gagawin natin, sabi niya. Pablo, patuloy mo silang bantayan. Pero ngayon, uudyukan natin sila. Pababayaan nating maging kampante sila. Pabibilisin natin ang plano nila. Habang mas desperado sila, mas maraming pagkakamali ang gagawin nila. Makalipas ang 3 araw, nagpadala si Marcelo ng mensahe sa numerong ibinigay ng mga nanghaharas. Magbabayad ako, pero gusto ko ng garantiya. Gusto ko ng personal na pagkikita para tapusin ang lahat. Sa opisina ko, Sabado, 2:00 ng hapon. Ilang minuto lang ang lumipas bago dumating ang sagot. Sige, pero isama mo ang katulong. Gusto naming makita ang mukha niya kapag napagtanto niya kung magkano ang halaga niya. Noong Sabado, maingat na inihanda ang meeting room ni Marcelo. May mga nakatagong high-definition camera at directional microphones na kumukuha ng bawat salita. Si Dr. Arnaldo ay nagmo-monitor mula sa katabing silid, habang 2 detective ng civil police ang naghihintay sa ibaba handang kumilos. Naunang dumating si Roberto, pawis na pawis sa masikip niyang polo shirt. Sumunod si Antonio, halatang kabado at balisa. Pagpasok nila sa silid, nadatnan nila si Marcelo na kalmadong nakaupo sa dulo ng mesa. At sa tabi niya, isang bagay na hindi nila inaasahan ay si Melinda. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng simple ngunit elegante na suit, maayos ang buhok sa isang low bun, tuwid at kontrolado ang tindig. Bueno, bueno, mapanuksong sabi ni Roberto habang umuupo nang hindi inaanyayahan. Dinala mo ang bida, ang ganda naman. Ang kabit ay nagbibihis na parang may-ari ng bahay. Hindi nagpakita ng reaksyon si Marcelo. Humihingi kayo ng 2 milyon, malamig niyang sabi. May dala akong patunay ng transfer. Ini-slide niya ang tablet sa mesa. Sa screen ay makikita ang komplikadong codes, numero at detalye ng kumpirmasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Roberto sa kasakiman. Ngayon, nagkakaintindihan na tayo. Sabi niya, yumuyuko pa sulong. Pero bago mo pindutin ang button na yan, gusto ko ng sarili kong garantiya. Paano ko malalaman na hindi mo kami isusumbong pagkatapos? Hindi mo malalaman, sagot ni Marcelo, pantay ang boses. Magkakatiwala ka sa akin. Gaya ng kailangan kong magtiwala, nabuburahin ninyo ang lahat at hindi na kami kukontakin kailanman.
Si Antonio, halatang balisa, ay sumingit. Buburahin namin lahat, sir, mabilis niyang sabi. Gusto lang namin ang pera at mawala na sa gulong ito. Pinukulan siya ni Roberto ng matalim na tingin. Ako ang nagsasalita rito, Antonio. Pagkatapos ay humarap siya muli kay Marcelo na may malupit na ngiti. Sa totoo lang, nagbago ang presyo dahil sa lakas ng loob mong dalhin ng taong ito. Gusto ko ng dagdag na 500,000. Tawagin mo itong bayad sa kahihiyan. Dun tumayo si Melinda. Napakabilis at desidido ng galaw niya kaya napaurong si Antonio ng hindi namamalayan. Sumandal siya pasulong sa mesa at tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Roberto. Kahihiyan, ulit niya. Mababa ang kanyang boses, ngunit may kontroladong galit na nagpabigat sa hangin sa silid. Gusto mong pag-usapan ang kahihiyan sa harap ko, patuloy niya. Alam ko kung ano ang tunay na kahihiyan. Ang magtrabaho ng 16 na oras sa isang araw at hindi pa rin makabili ng gamot para sa may sakit mong anak. Ang marinig ang hindi sa bawat pintuan habang nagmamakaawa ka ng trabaho. Ang panoorin ng mga anak mong magutom at wala kang maibigay, iyon ang kahihiyan. Lumapit pa siya at si Roberto ay napasandal sa kanyang upuan nang hindi namamalayan. At ikaw, mas matalim na ang tono niya ngayon. Isa kang sakim na duwag na hindi kailanman kumita ng marangal. Nagnanakaw ka sa mga desperado. Nang bablackmail ka ng sinumang gumagawa ng mabuti. Gumagawa ka ng kasinungalingan tungkol sa mga babaeng nagtatrabaho ng marangal. Hindi mo kinakatawan ang kahihiyan. Kinakatawan mo ang isang bagay na kasuklam-suklam. Namula sa galit ang mukha ni Roberto. Bigla siyang tumayo kaya kumalabog ang upuan sa sahig. Basurang walang tirahan, sigaw niya. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Isa ka lang batang lumaki sa squatter na gustong makalamang. Sapat na. Ang boses ni Marcelo ay tila kutsilyong humiwa sa hangin. Kalmado siyang tumayo at hinila pabalik ang tablet. Tapos na ang negosasyon. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ano? Sigaw niya hinahawakan ng telepono. Magbabayad ka o ilalabas ko ang lahat ngayon din. Ngumiti si Marcelo. Hindi ito magiliw ng ngiti. Ito ay malamig at mapanganib. Wala kang ilalabas, Roberto, sabi niya, dahil inamin mo lang ang tangkang pangingikil, pagbabanta at paninirang puri at naitala ang bawat salita sa high-definition audio at video mula sa 6 na nakatagong kamera sa silid na ito. Bahagya niyang itinuro ang mga sulok ng kisame. At ang transfer na nakita mo, dagdag niya, simulation lang iyon. Ang totoong ginawa ko ay ipadala ang lokasyon ninyo sa civil police at paakyat na sila ngayon. Nawala ang kulay sa mukha ni Roberto. Napadaing si Antonio sa takot na tumba ang kanyang upuan habang paurong na tumayo. Ayoko nito, sigaw niya. Ideya niya ito. Kailangan ko lang ng pera. Biglang bumukas ang pinto ng meeting room. Pumasok si Detective Domingo, kasunod ang 3 armadong opisyal na seryoso ang mga mukha. Roberto Navarro at Antonio Santos, anunsyo ng detective, inaaresto kayo sa aktong tangkang pangingikil, pagbabanta at sabuatan. Ang sumunod ay parehong nakakaawa at nakasisiyang panoorin. Sinubukang makipagtalo ni Roberto. Sumigaw siya tungkol sa kanyang mga karapatan, nagbanta ng demanda at umasta na siya ang biktima. Ngunit ginapos siya ng mga pulis at inilabas na nakaposas ang mga kamay sa likod. Tuluyang bumagsak si Antonio. Umiyak siya ng walang kontrol, nagmamakaawa ng awa at sinasabing may pamilya siya. Nang tuluyang bumalik ang katahimikan sa silid, nang hina ang mga tuhod ni Melinda, nasalo siya ni Marcelo bago pa siya bumagsak, hinawakan sa mga braso. Tapos na, Melinda, mahina niyang sabi, hindi na sila makakasakit ng kahit sino. Hindi ikaw, hindi ang mga anak mo, kailanman. Isinandal ni Melinda ang noo sa dibdib niya at sa wakas ay hinayaan ang sarili na umiyak.
Hindi na sa takot, kundi sa malalim na ginhawang parang hindi na kayang pigilin ng katawan niya. Salamat, bulong niya. Salamat at hindi ninyo ako pinayagang tumakas. Salamat at lumaban kayo kasama ko. Kahit na naaresto na ang mga nang blackmail, nagpasya sina Marcelo at Melinda na ituloy pa rin ang plano na ilahad ang katotohanan sa publiko. Gusto nilang lumabas ang tunay na kwento upang malaman ng mga kriminal na hindi sila madaling biktima. Ang panayam kay Mariana Santos ay naitala kinabukasan sa isang tahimik na hapon sa loob ng opisina ni Marcelo. Dumating si Mariana kasama ang maliit na team. Propesyonal at maingat sila, pinananatiling kontrolado ang atmosfera. Hinayaan muna niyang magsalita si Melinda ng malaya, walang putol. Ginang Melinda, banayad na sabi ni Mariana, ikwento ninyo ang buhay ninyo bago ninyo nakilala si Ginoong Marcelo. Huminga ng malalim si Melinda at nagsimula sa pinakasimula. Ikinuwento niya ang masakit na kabataan. Ang pagbubuntis sa edad na 17 mula sa lalaking iniwan siya. Ang pagpapalaki sa mga anak mag-isa habang naglilinis ng bahay at naglalaba para sa iba. Nanginig ang kanyang boses nang ikwento ang mga gabing walang pagkain, ang mga araw na pumapasok ang ulan sa sirang bubong at ang walang tigil na takot na mapaalis. At dumating ang araw na iyon na may makina. Patuloy niya kumikislap ang mga mata sa alaala. Akala ko iyon na ang wakas. Inisip ko na lalaki ang mga anak ko sa kalsada. At pagkatapos, lumitaw ang lalaking ito. Tumingin siya kay Marcelo na nakaupo sa malapit. Pwede niya akong lampasan. Pwede niya akong balewalain. Pwede niyang sabihing hindi ko problema. Pero hindi niya ginawa. Direkta ang mga tanong ni Mariana, ngunit may paggalang, hinahayaan si Melinda na ikwento ang lahat sa sarili niyang tinig. Nang umabot sila sa bahagi ng blackmail, hindi maitago ang galit ni Melinda. Gusto nila akong gamitin, matatag niyang sabi. Gusto nilang gawing marumi ang kabutihan niya at gawing kahihiyan ang pasasalamat ko. Gusto nilang ako ang maging sandata na sisira sa lalaking nagligtas sa pamilya ko, pero tumanggi ako. Hinding-hindi ko iyon papayagan. Nailathala ang artikulo makalipas ang 1 linggo na may makapangyarihang pamagat. Mula sa demolisyon tungo sa dignidad, ang tunay na kwento sa likod ng blackmail. Hindi ito malabong sulatin o puro emosyon lang. Maingat itong isinulat, malalim ang investigasyon at sinusuportahan ng mga dokumentong nagpapatunay sa bawat bahagi ng kwento. Isinama ni Mariana ang mga detalye ng tangkang pangingikil at naglathala pa ng piling bahagi ng mga recording kung saan malinaw na inamin ni Roberto at Antonio ang plano nila. Agarang sumabog ang reaksyon ng publiko at napakalaki. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang kwento sa social media na parang apoy. Karamihan sa mga komento ay suportado, emosyonal at puno ng respeto. Libu-libong tao ang nagbahagi ng artikulo. Marami ang nagsulat tungkol sa sarili nilang pinagdaanan. Pinuri nila ang tapang ni Melinda, hinangaan ang lakas niya at pinalakpakan si Marcelo dahil ginamit niya ang pera niya sa paraang tunay na nakapagbago ng buhay. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang buhay sa mas bago at mas malusog na ritmo. Mabilis na umusad sa korte ang kaso ni Roberto at Antonio. Hindi may kakailaang ebidensya at walang paraan para itanggi ang ginawa nila. Pareho silang hinatulan ng 4 na taon sa kulungan dahil sa tangkang pangingikil at inutusan ding magbayad ng kompensasyon para sa moral damages. Samantala, lalong umunlad sina Raimundo at Pedro. Natuklasan ni Raimundo ang malalim na pagmamahal sa math at science at nagsimulang sumali sa mga academic competition. Si Pedro naman ay nagpakita ng pambihirang talento sa sining. Ang mga drawing at painting niya ay nagsimulang magdekorasyon sa mga pader ng kanilang bahay. Pinupuno ito ng kulay at buhay.
Lumaki ang dalawang bata na may bagong uri ng kumpiyansa. Yung kumpiyansang nabubuo lang kapag ramdam mong ligtas ka, pinahahalagahan at tunay na minamahal. Nagbago rin si Melinda sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang mahiyain at tahimik na babaeng dati nagdadala ng hiya na parang mabigat na kadena ay unti-unting napalitan ng mas matatag, mas kalmado at mas kumpiyansang tao. Nag-enroll siya sa Adult Education Program para tapusin ang high school. Determinado siyang umunlad kasama ng kanyang mga anak sa halip na maiwan. Hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang magsalita sa publiko. Inimbitahan siya sa mga paaralan, simbahan at community center kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento upang bigyang lakas ang loob ng iba pang kababaihang nakakaramdam na invisible, walang kapangyarihan o nakulong sa kahirapan. May natuklasan din si Marcelo sa buong karanasan. Napagtanto niyang sa loob ng maraming taon, nakatuon lang siya sa pagbuo ng kayamanan nang hindi niya kailanman tinatanong ang sarili kung para saan ba iyon. Dahil sa paglalakbay ni Melinda at sa alaala ng kanyang ina, nagtayo siya ng isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilyang vulnerable, lalo na sa pabahay at edukasyon. Pinangalanan niya ito bilang parangal sa babaeng nagpalaki sa kanya na wala halos kahit ano, maliban sa lakas at pagmamahal. Halos 1 taon matapos ang araw ng excavator, nangyari rin ang pag-uusap na pareho nilang iniiwasan. Isang tahimik na Sabado ng hapon yon. Nasa hardin sila ni Marcelo, pinapanood sina Raimundo at Pedro na masayang tumatawa at naglalaro sa pool. Lumingon si Marcelo kay Melinda at nagsalita ng parang kaswal, ngunit seryoso ang mga mata. Melinda, masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang lalaki, sabi niya. At ang bahay na binili natin para sa'yo, parang nagsisimula ng maging masyadong maliit para sa mga bata at sa lumalaking mga pangarap nila. Mabilis ang tibok ng puso ni Melinda. Anong ibig mong sabihin? Maingat niyang tanong. Nag-atubili si Marcelo na para bang kailangan niyang mag-ipon ng lakas ng loob. Ang ibig kong sabihin, wala nang saysay na may 2 bahay pa tayo. Pagamin niya, ang ibig kong sabihin, namimiss ko ang ingay na ginagawa mo kapag umaalis ka sa gabi. Ang ibig kong sabihin, gusto kong dito ka na tumira, permanente, hindi bilang empleyado, kundi bilang pamilya. Matagal na nanahimik si Melinda, sinusubukang iproseso ang narinig niya. At ano ang sasabihin ng mga tao? Mahina niyang tanong. Mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, lahat ng tao sa paligid mo. Hinawakan ni Marcelo ang kanyang mga kamay na may bakas ng maraming taon ng hirap, pero ngayon mas malambot na dahil sa pag-aalaga na sa wakas ay natanggap niya. Hayaan mo silang magsalita, matatag niyang sabi. Buong buhay ko, inalala ko kung ano ang iisipin ng mga tao. Bumuo ako ng imahe, reputasyon, perpektong maskara, at muntik ko nang mawala ang pagkakataong maging tunay na masaya. Tumingin siya sa mga mata ni Melinda. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na dignidad, Melinda. Ito ay ang pamumuhay sa katotohanan mo ng walang takot. Tumingin si Melinda sa pool. Malayang tumatawa ang mga anak niya, masaya at ligtas. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Marcelo. Ang bahay na binili mo para sa akin, pwede nating gawing community center, sabi niya. May mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Matagal ko nang gustong tulungan ang mga nanay sa lugar na walang mapag-iiwanan ng mga anak habang nagtatrabaho sila. Ngumiti si Marcelo, ramdam niyang napuno ang puso niya ng mainit at payapang damdamin. Magagawa natin yan, sabi niya, kaya natin ang kahit anong gusto mo. Biglang tumakbo palabas ng pool si Raimundo, tumutulo ang tubig at sumisigaw sa tuwa. Ma, Marcelo, halika, tingnan niyo! Sinusubukan ni Pedro sumisid. Sabay silang natawa at magkahawak kamay, naglakad sila papunta sa pool.
Wala nang alikabok ng demolisyon, wala nang takot, wala nang hiya. Ang natira na lang ay ang kasalukuyan, isang bagong buhay na itinayo sa tapang, katotohanan at dignidad. Pagkalipas ng 2 taon, ang bahay ni Marcelo ay naging tunay na tahanan. Umalingaw-ngaw ang tawa ng mga bata sa mga hallway. Kumalat sa kusina ang amoy ng luto ni Melinda. Napuno ang mga pader ng mga litrato ng kaarawan, school events at maliliit na masasayang sandali na dati parang imposibleng mangyari. Si Raimundo, 9 na taong gulang na ngayon, ay nakakuha ng scholarship sa isang espesyal na math program. Si Pedro naman, 8 taong gulang, ay unang beses na naipakita ang kanyang mga drawing sa isang local gallery at ang bahay na dating tinitirhan ni Melinda ay naging Donna Carmela Community Center na nagbibigay ng libreng daycare at professional training courses para sa mga kababaihan sa lugar. Pinamahalaan ito ni Melinda sa parehong dedikasyon na ibinibigay niya sa lahat ng bagay sa buhay niya. Ngunit ngayon, gumagawa na siya ng bagay na tutulong sa iba na tumayo rin. Isang tahimik na gabi, matapos matulog ang mga bata, naupo sina Marcelo at Melinda sa terasa, pinapanood ang mga bituin. Sa ibaba nila, nakalatag ang lungsod na parang dagat ng mga ilaw. Milyon-milyong tao na may kanya-kanyang laban, pag-asa at kwento. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Mahina, sabi ni Melinda, ipinatong ang ulo sa balikat ni Marcelo. Natutunan ko na ang dignidad ay hindi tungkol sa kung may pera ka o wala. Tungkol ito sa kung paano mo tratuhin ang tao, kung paano mo hinaharap ang mahihirap na sandali, at kung anong mga desisyon ang pinipili mo kapag hindi patas ang buhay. Yakap siya ni Marcelo, at natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi yung iniipon mo, sagot niya, kundi yung ibinabahagi mo, yung pagmamahal na ibinibigay mo at yung pagmamahal na hinahayaan mong matanggap mo. Tahimik sila ng ilang sandali, iniisip ang hinaharap na binuo nila magkasama. Wala nang mga nagbabantang makina, wala nang nanghaharas, wala nang takot. Ang natira na lang ay ang katiyakang kapag nagtagpo ang mabubuting tao at piniling lumaban ng magkatabi, kahit ang imposibleng bagay ay pwedeng maging totoo. At kaya ang kwentong nagsimula sa marahas na ugong ng dilaw na excavator sa ilalim ng nag-aapoy na araw ay nagtapos sa ilalim ng banayad na liwanag ng mga bituin, napapalibutan ng kapayapaan, kaligtasan at tahimik na pangakong ang tunay na pag-ibig, maging sa pagitan ng magkasintahan o piniling pamilya, ay laging nakakahanap ng paraan para lumago, kahit sa pinakatuyong lupa. Hindi na bumalik ang alikabok, na natiling nakatayo ang tahanan sa matibay na lupa, at ang dignidad, tahimik, hindi nakikita at hindi nababasag, ay patuloy na kumalat, nagtatanim ng pag-asa sa bawat pusong matapang na naniniwalang posible ang mas mabuting mundo. Kung naantig ka ng kwentong ito sa kahit anong paraan, mag-subscribe sa aming channel, mag-iwan ng like at i-on ng notifications para hindi mo ma-miss ang susunod na mga kwento.